Sa gitna ng matinding public interest sa lifestyle at ari-arian ni Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta, muling uminit ang usapin dahil sa Maleta issue na nagdawit sa kanilang pangalan at nagbukas ng mga tanong tungkol sa tunay na pinagmumulan ng kanilang kayamanan. The Philippine Showbiz List presents, Gaano Kayaman sina Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta? Family Background and Sources of Wealth. Isang madalas na itinatanong ng publiko ay kung dati na bang mayaman ang mag-asawa bago pa man sila pumasok sa kani-kanilang mga karera. Ang sagot ay nakasalalay sa magkaiba, ngunit parehong kilalang background ng kanilang mga pamilya. Si Sharon ay ipinanganak sa isang pamilyang may matibay na political at social standing sa Pasay. Ang kanyang ama na si Pablo Cuneta ay nagsilbing alkalde ng lungsod sa loob ng maraming dekada at kinilala bilang isa sa pinakamatagal na lokal na opisyal sa kasaysayan ng bansa. Ang kanyang ina naman na si Elaine Gamboa ay mula sa isang kilalang pamilya na may koneksyon sa entertainment industry. Dahil dito, lumaki si Sharon sa isang kapaligirang may komportableng pamumuhay at malakas na public influence bago pa siya pumasok sa showbiz. Sa kabilang banda, si Kiko ay hindi nagmula sa isang political dynasty o pamilyang may malawak na yaman, kundi sa isang pamilyang may educated and professional na background. Ang kanyang ama na si Donato Pangilinan ay isang engineer, habang ang kanyang ina na si Emma Nepomuceno ay isang guro. Kabilang din sa kanyang mga kapatid, sina Angeli at Anthony Pangilinan. Lumaki si Kiko sa isang pamilyang nakatuon sa edukasyon at propesyon sa halip na sa kapangyarihang pampolitikal o malaking kayamanan. Bago pumasok sa serbisyo publiko, siya ay nag-aral ng abogasya sa UP at naging practicing lawyer at labor advocate. Sharon the Low-Key Billionaire. Si Sharon ay matagal nang itinuturing na isa sa pinakamayayamang personalidad sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, nakapag-ipon siya ng malaking yaman mula sa matagumpay na karera sa pelikula, musika, concerts at endorsements. Isa siya sa mga kilalang highest paid celebrity endorsers sa bansa, kung saan milyon-milyong piso ang halaga ng bawat kontrata. Ayon sa kanyang mga panayam, nakuha niya ang kanyang first million peso sa edad na 15 hanggang 16 mula sa pelikulang Dear Heart at umabot umano sa bilyong piso ang kanyang yaman sa kanyang early to mid-30s. Dahil dito, madalas siyang ilarawan bilang low-key billionaire bago pa man pumasok sa matagal na karera sa politika ang kanyang asawa. Malaki rin ang bahagi ng kanyang yaman sa real estate at investments. Kabilang dito ang kanilang family home sa Silang, Cavite, isang farm property sa Alfonso na pag-aari nila ni Kiko, at iba pang residential properties sa Metro Manila. Mayroon din siyang luxury personal assets tulad ng alahas at designer bags. Sa ilang panayam, inamin ni Sharon na nagbenta at nag-restructure siya ng ilang ari-arian noong panahon ng pandemya bilang bahagi ng maayos na pamamahala ng kanyang pananalapi at negosyo. Kiko's SALN and Business Interests. Kung susuriin naman ang opisyal na pera ni Kiko batay sa kanyang SALN, tinatayang nasa humigit kumulang 26.74 million pesos ang idiniklara niyang net worth. Ayon sa mga naitalang dokumento, wala siyang nakalistang utang na nagpapakita ng maayos na balancing financial standing. Ang kanyang mga ari-arian ay nahahati sa dalawang pangunahing kategorya, real properties at personal properties. Tinatayang nasa 5.8 million pesos ang halaga ng kanyang mga lupa at bahay, kabilang ang ilang agricultural lands at isang residential property. Ang kanyang personal properties naman ay umabot sa humigit kumulang 20.8 million pesos na binubuo ng cash deposits, investments, mga kagamitan, alahas at mga sasakyan. Bukod sa kanyang sahod bilang opisyal ng pamahalaan, siya ay may lehitimong interes sa negosyo na nakadeklara sa kanyang SALN. Si Kiko ay shareholder ng Sweet Spring Country Farm Corporation, ang kumpanyang namamahala sa kanilang eco farm, at sa FRD Foods and Spices Incorporated. Kiko and Sharon strongly deny Maleta allegations. Ang pagkakaiba ng kanilang pinagmumula ng yaman at ang kanilang matagal ng public track record ang naging sentro ng usapin sa pagputok ng tinatawag na Maleta issue. Idinawit sa alegasyon si Kiko ng 18 self-confessed na dating bodyguard, driver at empleyado ni Saldico. Ayon sa kanilang pahayag, sila raw ay naghatid ng mga maleta na naglalaman ng umano'y kickbacks mula sa bilyong-bilyong pondo ng mga flood control projects.
Gayunpaman, mariing itinanggi ng mag-asawa ang mga akusasyong ito. Sa social media post ni Sharon, nilinaw niya na ang ginamit na larawan ay kuha noong kanilang pagbisita sa Marawi upang magpasalamat sa gobernador, mayor at iba pang opisyal na sumuporta sa kandidatura ni Kiko. Nagbabala naman ng legal na aksyon si Kiko laban sa mga nag-akusa.